Ang paliwanag sa talatang Psalms 24 verse 4 ay ang sumusunod. Isang konteksto ng talata, ang awit 24 ay sinulat ni David at ito ay isang awit ng papuri at paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Sa konteksto, tinutukoy nito ang pagpasok sa presensya ng Diyos, hindi basta-basta pwedeng pumasok ang sinuman. Katulad ng sa templo, kailangan ang tamang disposisyon ng puso at gawa. Pangalawa, malinis na kamay at dalisay na puso. Malinis na kamay, simbolo ng gawaing tama at pag-iwas sa kasamaan. Hindi lang ito pisikal na kalinisan kundi moral at espiritual. Ibig sabihin ang ating mga kilos ay dapat naaayon sa kalooban ng Diyos. Dalisay na puso, tumutukoy sa ating intensyon, damdamin at motibo. Maaari tayong magpakita ng kabutihan sa iba, pero kung may panlilinlang o kasamaan sa puso, hindi tayo karapat-dapat sa presensya ng Diyos. Praktikal na halimbawa, kung ikaw ay tumulong sa iba, pero nagawa mo ito para lamang sa papuri, ang iyong puso ay hindi dalisay. Ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas na anyo. Pangatlo, hindi sumasamba sa anumang Diyos o nananumpa sa mga huwad na Diyos. Ang talatang ito ay nagbabala laban sa idolatry, ang pagsamba sa iba pang Diyos o bagay kaysa sa tunay na Diyos. Sa modernong panahon, maaaring itong mga hulugan ng hindi pagtitiwala sa material na bagay, yaman o kapangyarihan bilang Diyos sa ating buhay. Ang tapat na relasyon sa Diyos ay nangangailangan ng eksklusibong pananampalataya. Ang puso natin ay dapat nakatuon sa Kanya, hindi sa pansariling kapakanan o ibang bagay na kinikilala natin bilang God sa buhay natin. Pang-apat, pangunahing aral, karapat-dapat sa presensya ng Diyos. Hindi lahat ay maaaring pumasok sa Kanyang presensya. Ang karapatan ay ibinibigay sa may malinis na puso at tamang gawa. Pagsusuri sa sarili, palaging suriin ang ating puso at gawa. Mayroon ba tayong itinatagong kasalanan o panlilinlang? Eksklusibong pananampalataya, iwasan ang anumang bagay na nagiging Diyos sa ating puso, gaya ng kayamanan, kapangyarihan o kasikatan. 5 aplikasyon sa ating buhay, sa araw-araw. Mag-reflect sa ating mga kilos. Tama ba ang intensyon natin sa tulong sa iba? Nalilinis ba natin ang ating puso sa inggit, galit o kasakiman? Sa relasyon sa Diyos, panatilihing tapat at puro ang ating pananampalataya. Ang Diyos ay nakikita ang ating mga lihim na motibo. Pagsamba at debosyon, hindi sapat ang pisikal na pagsamba. Dapat lahat ng gawa, salita at damdamin ay para sa Kanya. Pang-anim buod. Ang awit 24:4 ay nagtuturo sa atin na ang kalinisan ng puso at gawa ay mahalaga upang makalapit sa Diyos. Dapat tayong maging tapat sa ating pananampalataya at iwasan ang anumang idolo o huwad na Diyos. Ang tunay na kabanalan ay hindi nakikita lang sa labas, kundi sa puso at intensyon natin. Paalala, ang talata ay hindi para takutin tayo kundi para gabay sa ating espiritual na paglago. Ito ay paalala na ang Diyos ay banal at nararapat nating lapitan ng may purong puso at tapat na kamay. The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god. Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso, na hindi nagmataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. Please support the Bible Verse of God by subscribe, follow, like, and share. May God bless us all. To God be the glory.